Ang docu-seryeng ito ay inihahandog ng Pagbabago 2030. Ang election coverage ng News 5. Sa penitensya ay pinamamalas ng mga Katoliko ang pagsisisi sa mga kasalanang kanilang ginawa. Sa bawat hampas at sa bawat sugat natin dito sa katawan, isang kasalanan raw ang napapatawad. Dinadagsa ang kuto dito sa lalawigan ng Pampanga tuwing Semana Santa. Tuwing panahon kasi ng pangingilin, daang-daang deboto ang nagpepenitensya at nagpapapako sa krus dito. Pero hindi lang tuwing mahal na araw popular ang probinsya ng Pampanga. Hitik sa kasaysayan at kultura ang lalawigan ng Pampanga. Ang lalawigang sinasabi nakaahon na mula sa pagkakalubog noon sa lahar na nagmula sa Mount Pinatubo. Pero tinagurian ding culinary capital ng bansa, busog na busog sa kontrobersang dala ng politika dito. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa probinsyang pinagmula ng 3 pangulo at ang unang paring naluklok bilang gobernador. Ako si Joey Francisco. Pasukin natin ang kanilang baluarte. Ang pinakamamahal po nating Pangulo, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Nagulat ang lahat sa sunod-sunod na patutsyada ni Pinoy sa isa sa mga sortie ng Liberal Party sa Pampanga. Ang mga kabalin ay hindi pag-aari ng kung sino-sinong makapangyarihan. Walang kagatul-gatul sa pagpaparinig si Pinoy. Ang mga kapampangan ay hindi may kakadena sa impluensya ng mga taong sangkot sa katiwalian. Ang pinatatamaan ang dating Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo. Walang duda, baluarte raw ni GMA ang Pampanga. Using the lens ng traditional politics, siya talaga ang nakakalamang sa kanyang distrito. Ang hirap banggain. Si GMA kahit na ikulong mong 10 beses yan, kulong mo sa Devil Island o kung saan pa, mananalo yan kahit hindi tatayo yan, kahit hindi magsasalita. Kahit itapat mo pa si Pinoy dito, kahit maririnig ako ng Pangulo, subukin niyang tumapat kay GMA dito sa Pampanga, sa 2nd District. Hindi niya tatalo na si GMA. Walang tatalo dyan. 3 presidente na ang nanggaling sa Pampanga, ang mag-amang si Diosdado at Gloria. At ang nanay ni Pinoy na si Cory. May dugong Kapampangan rin daw ang kanyang ama na si Ninoy. Ako, si Benigno Aquino III. Noong 2010, naungusan ni Pinoy ang ni-endorso ni GMA na si Gibo Chodoro sa botohan sa Pampanga. Kaya naman kampante ang Pangulo na ang Pampanga hindi na raw hawak ng kanyang kaaway sa politika. Kilala ko ang mga kapampangan. Kung pumanig sila dati sa demokrasya, pagkakaisa at pagbabago, tsak nasa katapatan at katotohanan lamang susuporta ang mga kabalin. Nararamdaman na lang po ng aming lalawigan ang epekto ng political dynasty. Kaabang-abang ang magiging eleksyon sa Pampanga ngayong Mayo. Karapat-dapat. Personalan daw kasi ang face-off ng dalawang bigatin sa politika. At ang presidente ngayon ay nag-endorse ng kalaban. Bagamat hindi directly na head-on yung labanan, pero yung kalaban ngayon ni Gloria Macapagal Arroyo ay yung provincial administrator dati ni Among Ed. At hindi mo mahiwalay sa isip din na yung present governor na kalaban ni Among Ed ay talagang personal friend ng dating presidente. Kinikilala namin bilang isang pribileyo na pagsilbihan kayo. Hindi man sila direktang magbabanggaan, ang totoong labanan nasa pagitan ng kani-kanilang mga manok. Si Among Ed Pandillo, kakalabanin ulit si Governor Lilia Pineda.
At sa pagkakataong ito, ang hahamon naman kay GMA sa distrito niya sa Lubao ay ang dating provincial administrator na si Vivian Dabu. Hindi simpleng agawan ng Baluarte. Meron ding usapin talaga na sino ba ang talagang nagdadala ng rehiyon. Hindi ba ang Baluarte pinag-usapan mo rito ay rehiyon, hindi simpleng probinsya. Ito ang pinag-usapan hindi Pampanga o Tarlac, ang pinag-usapan Central Luzon. Matatagpuan sa puso ng gitnang Luzon. Pangalawa sa pinakamalawak na probinsya sa rehiyon, ang Pampanga. Ang mga Kastila na nakakita sa mga unang namalagi sa probinsya ang nagbansag ng Pampanga sa lugar na ito. Pampang. Ang tawag sa amin ng mga Kastila noon, siyempre wala pang mga pangalan ng mga provinces noon, mga small barangays lang, La Pampanga ang tawag. Kasi ang Pampang is seashore, we are near the river. So tinawag nilang La Pampanga. Taong 1571, ang opisyal na gawing lalawigan ng Pampanga. Kaya sa Luzon, ito ang unang-unang pinuntahan ng mga Kastila at dito sila nagsettle. Kaya tinatawag na first province ang Pampanga. Kasaysayan na raw ang nagsabi, 3000 BC pa lang, meron ng sibilisasyon dito sa Pampanga. Meron nga isang Kastilang nagsulat na pagdating nila dito, they found every man, woman, and child could read and write. Dahil sa maagang sibilisasyon, naging paborito raw ng mga Kastila ang mga taga-Pampanga. Sila ang unang-unang inalaw na mag-aral sa mga exclusive Spanish schools in Manila. So yung mga first priests, first madres, mga Kapampangan, first lawyers, first doctors, etc. Ang timeline na ito dito sa Kapampangan Center Studies sa loob ng Holy Angel University ay patunay raw ng mayabong na pag-angat ng pamumuhay ng mga Kapampangan. Ang pagiging malapit ng mga Kapampangan sa mga Kastila ang pinagmulan raw ng mga Makabebe o mga katutubong kumampi sa mga Espanyol at Amerikano nung panahon ng pananakop ng mga Banyaga. Panahon ng mga Kastila, na-hire sila actually as part of the Spanish Army. And then sa American period, kinuha din sila ng United States Army na integrate sila doon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nakilala ang mga Kapampangan na sa angking galing nila pagdating sa gawang kamay. Sagana sa lupa, naging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga-Pampanga ang pagsasaka. Gayun din ang paglililok. Pero ang tunay na pinagmamalaki raw ng mga Kapampangan ang kailang natatanging galing pagdating sa kusina. Mula noon hanggang ngayon, hindi nakapagtataka na isa ang Pampanga sa pinaka-progresibong probinsya sa Central Luzon. Sa kasalukuyan, matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga ang binansagang economic haven ng Asia-Pasipiko, ang Clark Freeport Zone. Nakapalibot rin dito ang mga first-class na hotel, leisure park at naglalaki ang mga establishmento. Pero bago ang tinatamasang kaunlaran, dumaan sa trahedya ang Pampanga. Taong 1991, niyanig ng isang matinding pagsubok ang Pampanga nang pumutok ang bulkang Pinatubo. Nabalot ang probinsya ng madilim na usok at halos mabura ito sa mapa. Sa kabila nito, hindi raw tuluyang nawala ng pag-asa ang mga masigasig na Kapampangan. Ang lahar na naglubog sa probinsya sa Abo, ginamit raw ng mga Kapampangan para mapagkakitaan. Biyaya yan after the devastation, no? So kumikita ang gobyerno at may share ang iba-ibang mga bayan diyan. Pero ang lahar na puminsala sa Pampanga, nagsilang rin sa dalawang pangalang matunog sa politika sa probinsya.
Ang action star na si Lito Lapid ang nakaupong gobernador noon sa Pampanga. Lalo na yung Lapid administration, ang dami na itulong. Isipin mo Lapid yan, sabi, artista lang yan. Pero kung hindi kay Lito Lapid, saan ang Pampanga? Because he was the governor at the time when Pinatubo erupted. Yeah. Naibangon niya yung Pampanga and then he was able to invite all this big Mula sa abo, umusbong ang industriya ng quarry sa Pampanga. Dito galing ang materyales na hinahalo para makagawa ng pundasyon ng mga matataas na gusali. Quarry is under the provincial government, no? Sila yung nagko-control and regulate the quarry operation in Pampanga. So, yung revenue nun, it goes to the coffers of the provincial capital. Bago maging senador at gobernador, naging vice-gobernador ng lalawigan ng Pampanga si Lapid. Taong 2004, nang maging ganap siyang miyembro ng koalisyon ng kanyang kabalin na si GMA. Si Lapid daw ang nagbalik ng Pampanga sa mapa. Noong panahon ni Lito Lapid, ni Senator, nasa top 10 din ang Pampanga as the most progressive province. Pero taong 2009, nang masampahan siya ng kasong plunder na sa umano'y hindi pagre-remit ng quarrying fees na umabot sa higit 500 milyong piso noong kanyang termino. Subalit makalipas ang 2 taon, bago magbitiw sa pwesto ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Arroyo na si Ombudsman Mercedes Gutierrez, na-dismiss ang kaso. Isa pang industriya ang umusbong sa Pampanga, ang tosino. At ang nag-imbento nito, ang mga hizon mula sa Bacolor. Nagsimula sa maliit na homemade na produkto, napalago ni Lolita Hizon ang negosyo na pumatok hindi lang sa Pampanga, kundi pati na rin daw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alam mo, at that time, hindi naman tosino ang pangalan ng tosino. Maybe you'll be surprised. Ang tawag nila sa Kapampangan, burong babi. Or pindang. And you will not believe, it was my mother who coined the word tosino. And that formally went out in the market in 1972. Pero bakit naisip po ng mother ninyo na gawin siyang pangalan na tosino? Para bang ito'y kakaiba. At doon gusto niyang merong identity yung produkto namin. It became the breakfast meal of the entire country. Wala nang bakas ng trahedya sa lupain ng mga hizon. Sa halip, ekta-ektaryang lupa ng berdeng damo, mga tupa at bakang pang-export ang matatanaw sa kanilang bukirin. Umaabot sa 50,000 tonelada ng tosino ang nagagawa ng kanilang pabrika kada buwan. Kaya naman ang kanilang business, isa sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Matagumpay man sa kanilang negosyo, ang mga hizon hindi pa nakontento sa kanilang tosino. Pinasok na din nila ang politika. From our experience sa negosyo, para bang this is only a department, separate department sa aming negosyo na pwedeng the same method of or the same application kung paano mo ipapalakarin ang yung governance, panunungkulan. At the same time, yung mga tao na rin siguro ang nagtulak sa kanila na tumakbo sa politika, so tinransform ngayon yung Bacolor na may balik muli yung sigla. Ang pagtakbo sa mga posisyon sa Bacolor, tila naging family business na rin nila. Way back in the 60s, 70s. Siya ang nauna. Naging councilor siya ng City of San Fernando, naging vice mayor. And nag-OIC siya ng vice mayor during the time of the late President Corazon Aquino. Noong 2007, sabay na nasa politika ang Hizon Brothers. Barangay Kagawad si Darius, habang barangay captain naman si Jomar. Pero marami ang taong nagsasabi, nagpe-prepare na yan, magkaka-political dynasty tayo dito. Sa Mayo, ang nanay niyang si Lolita ang mukhang tatambad sa iyo tuwing bibili ka ng tosino ang magiging katandem niya. Ikaw, anak kita, sabi niya, dahil sa ginawa ng iyong kalaban sa politika, hindi ka naman nagwalang iya, sabi niya. At this time, pinagtutulungan ka. Ang nararamdaman ko, I am now here to support you.
Kampante ang mga hiso na kanila ang boto ng Bacolod. Batid raw kasi ng kanilang mga kabalin ang klase ng kanilang serbisyo. The annex of this building was donated by my mother. Hindi siya Secretary of Public Works. Nakapagbigay siya ng mga concreting of barangay roads. Negosyo at politika, uso raw ang ganitong estilo sa Pampanga. Tulad ng angka ni Brian Nepomuceno mula sa kalapit na bayan ng Angeles. Sila ang tinuturing na pinakamatandang pamilya ng mga politiko sa Angeles. Sa darating na Mayo, muling tatakbong konsehal si Brian habang ang tsuhin niyang si Blue Boy balik Kongreso. Hindi lang popular dahil sa apelido, kilala rin ang kanilang pamilya dahil sa mga negosyo nila tulad ng mall, palengke at lupa. Kaya yung sinasabi nila na aming pong ginagamit yung politika para protektahan ng aming mga negosyo, ay tingin ko hindi po totoo. No? Kung totoo po yun, dahil dapat po ay lalo pa kaming magpayaman at lumabas na sa politika. Dahil nga po sa politika, sa aking pong nakikita, no? Kesa daragdag po yung pera ay lalong kumukonti dahil nabibigay po sa mga tao sa pamamaraan ng pagtulong. Ang ganitong kalakaran daw ang pinakamadaling paraan para manatili sa kapangyarihan. It's the norm rather than the exception. Kung tingnan mo yung mga pangalan, kahit yung mga nag-dynasty later, ang pinagsimulan dyan yung yaman Baka sabihin naman ng mga tao, it's all for the negosyo. Our business is not located in our municipality. It is situated in San Fernando. If we're looking for protection, hindi kami dapat humabol dito sa San Fernando. Ang taglay na kapangyarihan at impluwensya ng mga hison ang nagsilbing tiket nila para magdikta ng mamumuno sa kanilang probinsya. Noong 2007, ang pamilyang ito ang naging backer ng unang paring sumubok na magpatumba sa mga higanting pangalan sa Pampanga. Ang sinuportahan ng pamilya sa likod ng higanting negosyo na Pampanga's Best, isang pari mula sa Betis, Pampanga, si Among Ed Panlilio. Kwento ng dating pari, malayo raw sa isip niya ang politika. Kontento na raw si Among Ed sa buhay niya bilang alagad ng Diyos. Pero isang panawagan raw ang hindi maiwasan ni Among Ed. Ako'y pinakiusapan ng civil society at nung ako'y inanyayahan nilang tumakbo as governor, nagnilay muna ako, huminga ako ng period of discernment. At dahil mismo siya, sawa na raw sa klase ng pamumuno ng umano'y trapo sa probinsya, hinubad ni Among Ed ang kanyang abito at sumapak sa politika. Walang gusto manguna sa kilusan ng mga taong bayan, krusada ng mga taong bayan, na magkaroon ng alternatibong politics against corruption at against sweating politics. At ako nga inapisil, no? Walang pera, walang kapangyarihan, at walang matulog na apelidong aasahan. Pero pinabagsak ni Among Ed ang mga veterano na sa politika. Tinalo ni Among Ed sila Mark Lapid at Lilia Pineda, parehong kaalyado ni Gloria Arroyo na Pangulo ng Bansa noong panahon na yun. Pero hindi pa nag-iinit sa pwesto si Among Ed. Inulan na ito ng mga kontrobersya. Kasi sinasabi nila pagka dumarating daw yung mga tao sa Kapitolyo, pinagdarasal lang daw namin at hindi binibigyan ng tulong. Ano? Oo. At may nagsasabing wala kaming services na tinulong sa mga tao. In fact, a lot of politicians, including the mayors at that time, hindi niya makuha ang kanilang suporta kasi may nakikita kaming personality doon sa dating governor na parang hindi nakaakma sa pagiging politiko. Ang popularidad ng pari sa simbahan, hindi raw niya nadala sa pamahalaan o sa pamamahala. Kaya nung maglaban muli ang Pineda at saka Panlilio, natalo si Among Ed Panlilio doon. Yung nakita ng mga tao, mukhang napabagal yata yung delivery of basic services. Hindi niya na-accomplish yung
hinahanap na serbisyo ng mga Kapampangan dahil iba kasi yung kanyang iba yung pinanggalingan niya. Nagpari siya, kasi bigla na lang siyang pumasok sa politika. Pero dito, dahil... Ang isa sa pinakamatinding supporter ni Among, unti-unti rin daw nanlamig sa gobernador. Ito naman, sana yan. Ano po nangyari? Bakit parang Ano nangyari? nagkaroon ng separate ways? Medyo nakikita ng aking magulang, parang hindi maganda ang kanyang panggugobyerno. Kaming dalawa ni Mayor Jomar, ang natural allies, ano? Pero mukhang hindi ako sinusupport. Yun ang sabi, ano? Pero kung ganun yung pasya nila, siyempre, this is free country. Ano? Importante nga dito, yung ino-offer ko sa Kapampangan, yung talagang malaking serbisyo. Noong sumunod na eleksyon, nabaliktad ang mga pangyayari. Ang dating pinatumba ni Among Ed na si Lilia Pineda, balik pwesto. Nanay ang tawag ng mga Kapampangan sa nanalong gobernadora. Nung pag-upo ko for 30 months, marami naman akong mga napagawang hospitals, yung mga roads, school buildings. So yung hindi napagawa ni Among noon, binilisan ko, napagawa namin for almost 30 months. Bago naging ina ng lalawigan ng Pampanga, nagsilbing board member at alkalde ng Lubao si Pineda. Ang panganay niya anak na si Dennis, naging mayor din ng Lubao. Samantalang ang bunsong anak na si Maylene, nasungkit rin ang pwesto sa gobyerno noong 2010. Lagay ko hindi na pinag-uusapan yung dynasty kasi pag naman nagkamali ka, halimbawa anak mo nagkamali siya, kahit na gusto mo yung anak mo na maging mayor siya o maging governor, hindi siya iboboto ng tao eh. 7. Pero palagay ni Among Ed, bukod sa impluwensya ni Pineda sa mga Kapampangan, mas malalim pa ang pinaguhugutan nito ng kapangyarihan. Mayroon bang pagunlad na masasabi natin sa Lubao? Naging first-class municipality raw ng Lubao, ano? Nagtataka ako kung paano naging first-class municipality. Baka first-class sa Weteng, ano? Lubao, yun ang Vatican ng Weteng. Mas matindi pa sa hierarchy sa simbahan sa mga diocese. Matindi. And all of these are working together precisely in order to propagate the Weteng. So it's hard to get rid of it, precisely because this structure is very steady. Ang illegal gambling, katulad ng Weteng. Higit isang dekada nang nilalabanan ng grupo ni dating Arsobispo Oscar Cruz ang Weteng. Ibang klase raw na Weteng ang umiiral sa Pampanga. Bukod sa tumataginting na 30 milyong piso ang kita raw mula rito araw-araw, ang mga taong nasa likod nito, hindi raw basta-basta. Kabiyak ni Lilia Pineda ang di umano'y gambling o Weteng Lord ng Gitnang Luzon noong panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Paniniwala ko ng marami dito, ang naghahari dito, Weteng politics, at ang may-ari ng yung Weteng Lord. Pati yung nanunungkulang iba dito, I think ano lang niya mga fronts niya. Pati yung asawa niya, front niya, no? Na talagang gustong maghari nila dito yung negosyo nila, which is Weteng. At marami na sila legitimate negosyo dito sa Pampanga, no? STL o Small Town Lottery ang sagot ng pamahalaan sa isyu ng Weteng. Ginawa itong legal noong taong 2005 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero paniwala ng mga kritiko ng Weteng, panakip-butas lamang ang STL. STL daw ito, hindi. Joby, pagka ang STL... Papelitos ang tawag nila. Paano magiging accountable ito? Hindi pwede gidaan ito sa COA regulations, ano? Exactly. Tapos isa pa, yung STL ay ang bola nito isang beses lang. Ba't 3 bola dito? Yung issue na yan, ang sa akin yung pagkaalam ko niyan, legal na small town lottery na. Meron naman ayaw pa nilang tanggapin. Ayaw pa nilang tanggapin na gano'n, ano? Sa aming pag-iikot sa Pampanga, halos bawat kanto may tayaan ng STL. Mas malakas ang kita rito. Madali yung hanap buhay dito. Kasi dito nga madali yung pera. Marami namang sinuswerte tumataya, tumatama sila. Kaya sila paulit-ulit tumataya. Nagtitinda ng buko si Divine bago naging taga-kubra ng taya sa STL. Easy money raw ang bago niyang racket. Nahihirapan kami. Kasi yung pagtitinda,
Pag hindi ka kumita, wala eh. Dito kasi, sa maghapon pa lang, makikita mo na yung kakainin mo, baon ng mga bata. Kala ka niya. Wala. Bagamat nagkalat ang STL sa buong Pampanga, hindi raw problema ni Divine ang kita. Ang kanyang mga customer, umaabot ng higit 50 kada araw. Sa umaga kasi, mga 50 katao na yun. Eh, maghapon yun, 3 bola. Mga 100 plus na tao. Weteng o STL, malaki raw ang papel na ginagampanan ng laro ng mga numero na ito sa takbo ng politika sa Pampanga. 3 usapin yan. Una, yung pera ay cash. So, madaling kumuha at madaling maitago. Kasi, pangalawa, araw-araw yan. So, yung volume ng transfer ng pera na cash ay malaki. Kaya kung nagiging magastos ng isang eleksyon, ay ganun lang din ang kakayahan ng Weteng na tugunan yung pangailangan na yan. At pangatlo, ang Weteng kasi, tied up yan sa usapin ng mismong politiko sa lugar. Ay either siya mismo involved o siya mismo yung protector. Kaya hindi pwedeng magsabi ka na may Weteng at sasabihin naman ng mayor, gobernador, wala. Bigyan po natin ng bagong mukha ang Pampanga. Malaking serbisyo at yung Kapanapanabik daw ang magiging labanan sa Kapitolyo. Muling maghaharap sina Among Ed at Nanay Lilia sa pagkagobernador ng lalawigan. Yung nangyari kay Among Ed noong 2007, hindi yun isang parang extraordinary na pangyayari na hindi na maulit. Ako tingin ko, may isang level na inabot yung mga botante ng Pampanga at mahirap na ibalik yun. Ang mas usapin sa tingin ko na nagiging mahalaga ay mayroon bang mapapalitaw na kandidato sa ekspektasyon nito sa mata ng mga botante na kagaya ng ekspektasyon nila kay Among Ed before. Of course, ngayon, si Among Ed yung tumatakbo ulit. Pero tiyak bago na yung circumstance dyan. Yung karanasan, papasok na yan. On the other hand naman, tumatakbo siya ngayon na kandidato sa side ng administrasyon. So, paano babalanse yan? Tutuloy ko yung mga programa ko, yung mga programa namin. Sapat naman yung aming income. Hindi ako Mesiyas. Wala akong paniniwala ko yung Mesiyas. Ano? Pero may sizable amount of people, volume of people dito, gustong gawing deprinsipyong politika. Matuwid at mahusay yung politika. At naghahanap sila ng ng simbolo at mangunguna. At pinakiusapan ako. Sabi ko, marahil ito ay basbas ng Panginoon, pagkakataon upang manilbihan. Mukhang magaling lang po talaga sila magsalita ng Kapampangan. Pero kapag kapakanan ng Pampanga pinag-uusapan, mas madalas po yatang nakakalimutan. Nakakasilaw na kulay dilaw ang bumandera sa Heroes Hall nang itaas ni Pinoy ang kamay ni Among Ed. Simbolo ng pagsuporta at pag-endorso ng presidente sa pari na sasabak sa politika sa ikatlong pagkakataon. Iba rin yung ibig sabihin ng endorsement. Kung magkaroon ng konkretong material na suporta sa kandidato. Meaning campaign money, campaign networking, pag-prevent ng mga illegal na gawa ng kalaban. Malaki ang possibility dyan o yung chances ni Among Ed na manalo. Pagka pumili ng mga Kapampangan this time, ng mga tuwid na manunungkulan, mahusay na manunungkulan, nako sa pagtahak na matuwid na landas, maraming biyaya, naggaling sa national, tapos isasama yon sa resources ng probinsya, di mas maraming pakinabang ito sa ating taong bayan. Ba't pa siya tatakbo kung may sakit siya o may hinaharap siyang napakamaling kaso? Kasama sa laban ni Among Ed kontra sa kampo ng Arroyo Pineda, si Attorney Vivian Dabu na dati niyang provincial administrator. Bagito kung tutuusin, hindi raw ang Pangulo o si Among Ed ang nag-udyok sa kanya para tumakbo. Gaano ka-instrumental si Among Ed dun sa decision ninyo na tumakbo? Actually, hindi siya ang kumausap sa akin, kundi yung grupo ng civil society na mostly nasa 2nd District. Kami yung nag-usap-usap. Kasi sabi ko, kung kakampanya ako, kung tatakbo ako, kailangan ko yung suporta nyo. Unless mag-commit kayo sa akin na talagang susuportahan nyo ako, all the way tayo dito.
Sa mala David versus Goliath na harapang ito, kampante raw si Dabu na hindi sa dehado sa laban. Ako talagang pinanganak sa Lubao. Lumaki ako sa Lubao. Doon ako nag-aral, doon ako nakatira hanggang ngayon. Mga ninuno ko doon talaga. Sa CGMA, alam ko hindi niya pwedeng sabihin yon. Wala raw siyang bilib sa pamumuno ni GMA sa Lubao, kahit naging pangulo pa man ito ng Pilipinas. Lagi na lang sinasabi, ganyan na yan, panalo na si GMA dyan, baluarte niya yan. Oo, mahal siya. Kaya ang sinasabi ng mga kababayan namin, dapat lang napapagpahingahin na siya. Maraming taon na siyang nagserbisyo, maraming taon na siyang nasa gobyerno, kaya nararapat daw na sa panahong ito na may sakit siya, sinasabi niyang may sakit siya at may mga hinaharap siyang kaso, magpahinga na muna siya at harapin niya ang mga ito. Kung ready na si Dabu sa pagsuong sa laban na ito, handa na rin daw si GMA. Nakakulong man, hindi raw nahuhuli sa preparasyon ng kampo ni Ginang Arroyo. Hindi niya pwedeng sabihin niya sure winner siya. Dahil una-una hindi na siya Pangulo at hindi siya nakikita ng tao at meron siyang kalaban na nasa partido ngayon sa kasalukuyan, nasa LP, na sinusuportahan din ito tumatakbong gobernador na si Governor Panlilio, na si Atty. Vivian Dabu na tumatakbo ngayon. Siguro naisip ng pamilya Arroyo na pakilang kumampanya si GMA. Baka malampasan siya nitong kalaban niya. So, kaya gano'n na lang siguro yung gusto nilang makapag-bail. Tayo may mga pusong mamon sa mga taong iniisip nating inaapi. Ang tingin ng maraming Kapampangan sa ginagawa ng Pangulong Pinoy kay GMA, inaapi lang siya. Yun ang tingin nila. No? Kung mali man o hindi, basta ang tingin ng maraming Kapampangan ay inaapi lang siya. Kung anong naging kasalanan niya na personal kay Pangulong Pinoy, hanggang ngayon hindi pa matarok ng mga Kapampangan. Kung bakit ganun na lang ang galit niya sa dating Pangulo. Mabigat ang magiging labanan, pero sakaling manalo raw si GMA, sampal ito sa pamunuan ni Pinoy. Hati ang butante. May bahagi na naghahabol na ng mga pagbabago. Ayon na traditional politics na represented at that time ng Lapid na kampo at saka ng itong sa side ni actually Gloria Macapagal yung na side yan, yung Pineda. At kalahati na iwan pa rin sa traditional politics na framework. Kaya close fight yung Pampanga. Sinubok na ng panahon ng Pampanga. Mula sa trahedyang dala ng pagputok ng Pinatubo. 7. 7. At sa masamang imahe na kinabit ng weteng sa probinsya. Hayaan ninyong tulungan ko kayo. At ngayon, muli silang nahaharap sa isa na namang hamon. Sa tindi ng tensyon sa pagitan ng kanilang mga pagpipiliang kandidato, ipit ang mga Kapampangan sa mga taong nag-aagawan ng baluarte. Pampanga is a laboratory, I think, para sa future trends sa Philippine election. Ang tingin ko ang problemang malaki na ngayon, walang mapagpipilian Ang naglalaban dynasty. In that situation, ang mga tao, kadalasan, napipilitang mamili o kaya nakukulayan yung kanilang mga pagtingin sa choices. Kasi wala namang ibang choices. It has been a long and agonizing process. Ang probinsyang nilamon ng weteng, minsan ang sinubukang sagipin, pero nabigo ito. Meron na naging gobernador na pare. Walang nangyari. At lalong hindi mahinto ngayon, pagkat yung misis na kilala namang Gambing Lord ay siyang gobernadora. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, sila ay muling umaasa na ang bawat botong iuhulog nila sa balota, katumbas ang pagbabago na pangako ng mga kandidato.
Sa pananaw ng mga tagalabas, ang dinagat ay nababalot ng misteryo. At malamang, tama sila. Sandaang barangay, isang probinsya, isang pananampalataya, isang pamilya. Tagalan sa itong Divine Master, gi-implementa. Ito ang kwento ng dinagat. Ito rin ang kwento ng pamilya Ecleo. Mga kapatid, ito ang Baluarte. Yan, oh.